Umpok sa pambungad na eksena ang isang opisyal ng gobyerno na nagngangalang Catherine Moore, na dumating sa isang secret research lab doon. Tinanggap siya ng isang scientist, si Richard Faulkner, na pagkatapos ay humiling sa kanyang assistant, si Reese, na iparada ang kotse ni Catherine. Pinangunahan siya ni Richard sa loob ng pasilidad ng pananaliksik upang ipakita ang kanyang groundbreaking na imbensyon. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga katrabaho na magpasimula ng isang pang-eksperimentong pamamaraan. Ginamit nila ang kotse ni Catherine para sa eksperimento, tinitiyak sa kanya ang kaligtasan nito. Nagsisimula silang tumaas ang kuryente, at labis na ikinagulat ni Catherine, ang kanyang sasakyan ay tuluyang nawala sa paningin. Pagkatapos, binabawasan nila ang kuryente, na ibabalik ang sasakyan sa nakikitang estado nito. Masayang ipinahayag ni Richard na nagtagumpay siya sa pagkamit ng invisibility sa pamamagitan ng eksperimento. Gayunpaman, panandalian lang ang kanyang kaligayahan dahil hindi gumagana ang mga makinarya sa control room. Nakarinig sila ng boses sa radyo at biglang lumakas ang kuryente, dahilan para mawala ang sasakyan. Ang eksena ay bumagsak sa 12 milya sa kanluran ng Philadelphia, kung saan naghahanda ang isang pilot para sa paglipad. Ilang sandali bago umalis ang sasakyang panghimpapawid sa Runaway, isang electromagnetic portal ang lumilitaw mula sa wala kung saan, at isang napakalaking barkong pandigma ang lumabas mula dito. Bilang resulta, bumangga ang sasakyang panghimpapawid sa barkong pandigma, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Sa susunod na eksena, ipinakilala tayo sa isang babae na nagngangalang Molly Gardner, na nagtatrabaho sa isang coffee shop. Kasalukuyan niyang tinutulungan ang kanyang kasamahan na si Lena sa isang iligal na gawain, pag-hack ng mga opisyal na website para gumawa ng mga pekeng pagbabayad ng bill. Di nagtagal pagkatapos, isang sheriff na nagngangalang Carl Reed ang pumasok sa coffee shop at nakipag-usap kay Molly. Sa kanilang pag-uusap, nalaman namin na gusto nila ang isa't isa, pero tinatanggihan siya ni Molly para sa kasal. Sa gitna ng kanilang malandi na pag-uusap, nakatanggap si Carl ng balita tungkol sa pagsabog ng sasakyang panghimpapawid na nag-udyok sa kanya na magmadali sa pinangyarihan. Sa pagdating, nagulat si Carl nang makita ang isang napakalaking barko na tinatawag na USS Eldridge na bumagsak sa runway. Agad niyang nakilala ang barkong ito bilang ang barkong misteryosong naglaho noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa isang mabilis na pagkilos, inaalerto niya ang Navy Force at nagpapatawag din ng karagdagang backup para magsagawa ng investigasyon. Bumalik sa pasilidad ng pananaliksik, natuklasan ni Richard at ng kanyang team na ang boses na dati nilang narinig ay nagmula sa USS Eldridge. Nang humingi siya ng karagdagang impormasyon mula kay Catherine, ibinunyag niya na nawala ang barko sa orihinal nitong eksperimento noong 1943 at itinuring itong nawasak nang hindi na ito muling lumitaw. Samantala, isang lalaking nagngangalang Bill Gardner ang nagkamalay sa loob ng barkong pandigma nang walang maalala ang nangyari. Sinusubukan niyang tumayo, nadiskubre lang niyang nakadikit sa sahig ang kanyang sapatos. Kahit papaano ay nagawa niyang tanggalin ang kanyang sapatos at hinanap ang iba pa niyang kasamahan sa crew. Gayunpaman, nagulat siya nang matagpuan ang kanilang walang buhay na mga katawan sa parang estatwa. Sinusubukan niyang gamitin ang mga signal ng radyo para kumonekta sa control room, ngunit hindi nagtagumpay. Habang naglilibot siya, nakatagpo siya ng isang misteryosong portal. Kinakabahang inabot niya ito para hawakan, para lang masipsip at ihatid sa labas ng barko. Sa labas, tinawagan ni Carl si Molly at naghatid ng impormasyon tungkol sa USS Eldridge, nag-udyok sa kanya na magmadali sa lokasyon. Ang sheriff ay maingat na lumapit sa barko at nakipag-ugnayan sa electromagnetic field na nakapalibot dito. Bilang resulta, hindi inaasahang na-teleport siya sa loob ng barko. Dumating si Molly sa pinangyarihan at ipinaalam ng isang manggagawa na si Carl ay sinipsip sa loob. Bago siya makagawa ng anumang aksyon, ang daloy ng kuryente ay bumubuo ng isang malaking electromagnetic field na nagiging sanhi ng paglaho muli ng buong barko. Sa kabilang banda, gumagala si Bill nang walang patutunguhan sa kalye ng lungsod na may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Bukod dito, nabigla siya nang makita ang petsa ngayon dahil nag-time travel lang siya mula 1943. Kasunod nito, pumunta siya sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Molly. Nakipag-usap si Bill kay Lena, nagtatanong tungkol sa kung paano niya makukontak ang Navy.
Iminumungkahi ni Lena ang paggamit ng isang website, ngunit walang alam si Bill sa mga modernong computer system. Pagkatapos ay tinanong niya si Lena tungkol sa isang babaeng nagngangalang Mary Gardner, na nagkataon ay lola ni Molly. Nagbibigay si Lena ng impormasyon tungkol kay Molly, ngunit nananatiling naguguluhan si Bill at umalis. Sa pasilidad ng pananaliksik, natuklasan ng mga manggagawa na kumukuha ng kuryente ang kanilang mga generator kahit na naka-off ang mga ito. Sa sandaling yon, muling tumaas ang kuryente. Ito rin ay may sabay-sabay na epekto kay Bill habang siya ay nakuryente. Samantala, sa Chicago, muling lumitaw ang USS Eldridge sa himpapawid at bumagsak sa isang mataas na gusali. Sa loob ng barko, nakita ni Carl ang kanang kamay na naka-embed sa dingding ng barko. Kinagabihan, umuwi si Molly at nakita si Bill sa loob. Laking gulat niya nang malaman na siya ang kanyang lolo, na nawala sa tabi ng USS Eldridge 70 taon na ang nakararaan. Habang nagsisimula silang mag-usap, isiniwalat ni Molly na namatay ang kanyang lola noong bata pa siya, at namatay ang kanyang ina 3 taon na ang nakararaan. Naging emosyonal si Bill nang marinig ito, ngunit determinado siyang aklasin ang katotohanan sa likod ng misteryosong pagkawala ng barko. Upang tulungan siya, hinahak ni Molly ang website ng Navy at iniharap sa kanya ang mga file na naugnay sa unang Philadelphia Experiment Project Rainbow na nagpapaliwanag kung paano pinaniniwala ang nawasak ang barko. Pansamantala, dumating sina Richard at Catherine sa isa pang laboratorio ng pananaliksik na matatagpuan sa Chicago. Pagkatapos suriin ang lahat ng file na nauugnay sa orihinal na eksperimento, nalaman ni Richard na ang eksperimento ay batay sa paglalakbay sa oras. Sa panahon ng eksperimento na iyon, ang sobrang lakas ng kanilang generator ay lumikha ng isang napakalaking field ng enerhiya na pumunit ng lamat sa space-time continuum. At nang i-activate ng team ni Richard ang kanilang phase generator, ang kanilang field ay nakakonekta sa orihinal na nagresulta sa Eldridge na nahatak sa espasyo at oras, na naging dahilan upang muling lumitaw sa kasalukuyan. Ayon kay Richard, ito ay 70 taon na para sa kanila, ngunit para sa barko, ito ay isang agarang paglalakbay. Bumalik sa lugar ni Molly, ipinaalam niya sa kanyang lolo ang tungkol sa kanyang nobyo, si Carl, na nakastock ngayon sa loob ng barko. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng doorbell. Sinagot ito ni Molly, at isang lalaking nagngangalang Hagan ang nagpakilala bilang isang opisyal ng gobyerno. Hinihiling niya ang kinaroroonan ni Bill at gumagamit siya ng mga pagbabanta kapag nananatili itong tahimik. Makalipas ang ilang sandali, biglang inatake ni Bill ang lalaki, at itinumba siya bago tumakas kasama si Molly. Ang duo pagkatapos ay tumungo kay Lena, humiram ng kanyang sasakyan at kumuha ng pera bago umalis. Sa ibang lugar, nagpatawag si Catherine ng incursion team, at pinahintulutan silang sirain ang barko. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Richard ng tawag mula kay Reese, na nag-uulat na aktibo pa rin ang phase generator at mabilis na tumataas ang intensity ng field. Isinasaad nito na ang barko ay malapit nang mawala muli. Bilang karagdagan, nagbabala siya na magiging malaki ang epekto nito kumpara sa mga nakaraang pagkawala. Nang marinig ito, hiniling ni Richard kay Catherine na mag-issue ng retreat order sa incursion team, ngunit hindi niya ito pinansin. Samantala, inabot ni Bill at Molly ang isang payphone kung saan nakatanggap sila ng tawag mula sa hindi kilalang tao. Ang lumalagong field intensity sa paligid ng barko ay nakakaapekto kay Bill na nagiging dahilan upang hindi siya makausap sa telepono. Bilang resulta, hinawakan ni Molly ang receiver at binanggit ng tao sa kabilang dulo ang Ivory Gate. Pagkalipas ng ilang sandali, ang daloy ng kuryente ay tumalon sa isang antas kung saan ito ay bumubuo ng isang malakas na magnetic field na nagiging sanhi ng muling paglaho ng barko. Kinabukasan, sinabi ni Bill kay Molly na dapat silang pumunta kay Morton Salinger, ang nagsimula ng eksperimento sa paglalakbay sa oras sa USS Eldridge noong nakaraan. Lumalabas na si Morton ang kausap nila sa payphone kanina. Sinasabi ni Molly na siya ay patay na, ngunit kumbinsido si Bill na siya ay buhay, tulad ng kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagmamaneho, nakarating sila sa isang daungan kung saan nakita nila si Morton, na may edad na, hindi katulad ni Bill nagpahayag ng pagtataka si Morton na talagang nagtagumpay ang kanyang eksperimento. Binanggit niya na ipinasara ng gobyerno ang lahat ng operasyon nang mawala ang barko. Sa kabila nito, ginawa niya ang kanyang sariling kamatayan, at nagpatuloy sa paggawa sa kanyang eksperimento ng palihim.
Ipinaliwanag din niya na pinag-ugnay ng generator ang mga atomo ng katawan ni Bill kay Eldridge, kaya naman patuloy siyang naapektuhan. Bumalik sa research lab, hinuhulaan ni Richard ang mga potensyal na lokasyon kung saan maaaring lumitaw muli ang barko. Sa gitna nito, nakatanggap si Catherine ng tawag mula kay Hagan, na ipinahayag na nagtatrabaho para sa kanya mula pa noong una. Ipinaalam niya sa kanya na, sa pamamagitan ng mga naharang na komunikasyon, natuklasan niyang buhay pa si Morton, at kasalukuyang nakikipagkita siya kina Bill at Molly. Determinado na tapusin ang lahat ng minsanan, inutusan siya ni Catherine na patayin silang tatlo. Plano rin niyang bombahin ang USS Eldridge, sa sandaling muling lumitaw ito. Nang marinig ito, sinubukan ni Richard na balaan siya tungkol sa mga kahihinatnan nito, ngunit tila wala siyang pakialam. Bilang resulta, inutusan niya si Reese na isara ang phase generator, at putulin kaagad ang field linkage sa barko. Sa ibang lugar, pinangunahan ni Morton sina Bill at Molly sa kanyang lihim na pasilidad sa pagsasaliksik. Sa kanilang paglalakbay, sila ay tinambangan ni Hagan at ng kanyang mga alipores, na nagpaputok sa kanila, nakasunod ng isang matataas na pusta humahabol ng kotse sa kakahuyan. Ginagabayan sila ni Morton sa isang landas kung saan nag-set up siya ng booby trap at namamahala na pasabugin ang sasakyan ng kaaway. Ngunit nakalulungkot, siya ay binaril sa proseso, na lubhang nasugatan sa kanya. Pagkatapos ay huminto ang dalawa sa malayo, at sinabi ni Morton, sa kanyang huling hininga, na kailangan na nilang itigil ang lahat ng ito nang wala siya. Ayon sa matanda, kailangan munang bumalik ni Bill at the Eldridge, sa 1,943. Ipinaalam din niya sa kanila ang daan, patungo sa kanyang sikretong pasilidad sa pagsasaliksik at binanggit ang kanyang kasamahan na nagngangalang Han, na tutulong sa kanila sa ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, atubili na tinalikuran ni Bill at Molly si Morton, at magpatuloy sa pasilidad ng pananaliksik. Pagkaraan ng ilang sandali, si Hagan, na nakaligtas sa pagsabog, ay lumapit sa naghihingalong si Morton, at hiniling na malaman kung nasaan si Bill nang tumanggi siyang magbunyag ng anumang impormasyon. Binaril ni Hagan ang matanda hanggang sa mamatay. Samantala, sa research lab ni Richard, si Reese at ang team ay nagsisikap na masira ang field linkage. Gayunpaman, may nangyayaring power surge, na nagiging dahilan upang tumaas ang intensity ng field. Nang maramdaman ang napipintong panganib, si Reese ay nagmamadaling pumasok sa silid ng makinarya upang iligtas ang mga natitirang membro ng koponan upang madala lamang sa electromagnetic field. Sabay-sabay, nanonood si Richard CCTV footage ni Bill na nakuryente. Dahil dito, napagtanto niya na si Bill ang susi sa pagresolba sa sitwasyon, dahil siya lang ang maaaring magsara ng sistem. Pagkatapos ay lumabas si Richard sa Chicago Research Lab at pumunta siya kay Bill sa susunod na eksena, nagpadala si Catherine ng Delta Force sa Sahara Desert, kung saan ang Eldridge ay hinuhulaan na muling lilitaw. Totoo sa kanilang palagay, ang Eldridge ay nagkatotoo sa hinulaang oras, at inutusan ni Catherine ang koponan ng Delta na pasabugin ito. Ang puwersa ay naglulunsad ng maraming missiles patungo sa barko, ngunit ang presensya ng isang electromagnetic field ay nagsisilbing proteksyon na hadlang, nagiging dahilan upang hindi epektibo ang mga missile. Di nagtagal pagkatapos, tumaas muli ang field intensity, at dinala ang barko sa isang nuclear plant sa England, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Makalipas ang ilang oras, dumating sina Bill at Molly sa laboratorio ng pananaliksik ni Morton, ngunit nakita nila ang isang malungkot na tanawin, lahat ng membro ng team ay napatay. Nang maramdaman ang panganib, kumuha sila ng laptop at lumabas. Paglabas nila sa gusali, muli silang sinalakay ni Hagan at kanyang mga armadong kasama. Pinaputukan ni Hagan si Bill, ngunit natatakpan siya ng electromagnetic field tulad ng barko. Sa sandaling ito napagtanto niya na magagamit niya ang electric current na ito para itaboy ang mga mananalakay. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagpakita si Richard at iniligtas silang dalawa mula kay Hagan. Dinala niya ang mga ito sa kanyang sikretong lab, na ipinapaliwanag na taglay niya ang mga generator na may kakayahang dalhin ang Eldridge doon. Sa sandaling makarating sila sa lab, ina-activate nila ang mga makinarya, at sinisimulan ang proseso upang makabuo ng kinakailangang intensity ng electromagnetic field. Kapag ang intensity ay umabot sa critical na antas, ito ay bubuo ng isang portal na nagte-teleport sa barko sa kanilang lokasyon. Kasunod nito, nagpaalam si Bill sa kanyang apo at nagmamadaling pumunta sa barko.
Habang papalapit siya sa intensity ng field ng barko, hinila siya papasok. Sa loob, nahanap niya ang nakastock na Carl at ginagamit ang kanyang bagong nahanap na kakayahan para palayain siya. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Catherine sa eksena kasama si Hagan at hinawakan sina Richard at Molly habang tinutukan ng baril na pinilit silang manatili. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang planong magpatawag ng nuclear jet para puksain ang buong barko. Sinusubukang ipaliwanag ni Richard na lahat sila ay mamamatay kung hindi ito ititigil dito. Gayunpaman, hindi nakinig si Catherine at sa halip ay binaril siya. Pagkatapos ay inutusan niya si Hagan na pumasok sa barko at patayin si Bill di nagtagal. Nahanap ng lalaki si Bill at sinimulan siyang bugbugin. Gayunpaman, dumating si Carl sa pagsagip at magkasama, dinaig nila si Hagan. Bago mag-teleport ang barko pabalik sa nakaraan, pinaalis ni Bill si Carl. Samantala, niloloko ni Molly si Catherine, kinuha ang kanyang baril, at pinagbabaril siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay tumungo siya sa barko, kung saan sa wakas ay muli niyang nakasama ang kanyang kasintahan. Napagtatanto na mabilis na tumataas ang field intensity, nagmamadaling lumabas ang mag-asawa sa research lab at nagtago sa isang lugar na ligtas. Sa kalaunan, nagiging napakalakas ng field intensity na lumilikha ito ng napakalaking vortex sa kalangitan. Hinihila ang USS Eldridge pati na rin ang nuclear jet ni Catherine papunta dito. Sa pamamagitan nito, nawawala ang puyo ng tubig na ibinabalik sa normal ang sitwasyon. Sa huling eksena, makikita natin si Molly na binibisita ang kanyang lolo na tumanda na ngayon. Nangangahulugan ito na matagumpay na nakabalik si Bill sa panahon at mula noon ay nakatira na kasama ng kanyang pamilya.